Sabi ho dito, use facts as evidence for your position. Facts are hard to refute. So gather some pertinent data before the argument. Kailangan tayo po ay kumplito ng research, marami tayong baon. Para sa ganon, pagdating sa ating pakikipag-usap, ay hindi po tayo nagkukulang ng mga ebidensya. Kasi nandyan yung kailangan mo magpatunay. Pag tinanong ka, kailangan mo may mailabas at may masabi bilang sagot doon sa nasabing tanong. Gagamitin po natin yung mga ebidensya na yan at ang gagawin natin ay iaayos po natin yung bang sa paraan ng ating paggamit ay yung mahirap tutulan ng kalaban. Para kargado tayo ng impormasyon, kailangan po natin ay ito pong mga libro na inyong nakikita sa harap ko, sa likod. Marami po dyan ang nabasa ko na. Kaya ang title natin ay pag-aralan natin kasi ang pag-aaral walang katapusan yan. Sabi ng ibang nanunulig sa pag-aaralan mo pa lang, samantalang yung aming puno ay alam na lahat. Hindi po ito pwede yun mga kapatid kasi pag-aaral walang katapusan yan. Para makuha natin yung interest ng ating kausap, kailangan ay medyo malalim. Alam niyo po, noong wala pa akong knowledge sa Hebrew at saka Greek, doon sa pag-aaral po namin ng urban ministry, kailangan matutunan yan. Kasi pagka hindi mo alam yon sa pakikipag-usap mo, madidihado ka talaga. Pero kung meron kang mga research, malalalim na research, mga terminolohiya, ay mas makukuha natin yung interest ng ating kausap mismo. Lalo na pagka ang kausap at approach natin na hindi natin siya pinapahiya, hindi natin siya inaaway, kundi sa approach ng pakikipagkaibigan, napakabisa po mga kapatid yon. Gagamitin natin yung mga ebidensyang iyon. No? At alam niyo po ba mga kapatid na yung tinatawag po nating mga kaalamang ito ay kahit marunong ka na ay hindi dapat natin din ipinagmamalaki lagi. Binabanggit ho natin yan hindi sa paraan ng pagmamalaki. Gagamitin, babanggitin lang laman po natin yan para patunayan na hindi tayo tumatayo dito o hindi ka basta't nandyan na hindi mo inaral yung doktrina. Pansinin po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, pagka tayo po ay nakikipag-usap, babatuhin tayo ng mga talata. Sabi dito sa Colosas 2:14 at 16, ganito yan. Di mo ba alam na sa unang Timoteo 4 ang nagbabawal ngayon, mga aralan demonyo? Para bang ang tingin nila sa atin ay hindi natin alam yon, no? Ganon. So, ang importante maipakita ho natin na alam at hindi tayo nangangapa. Yun po yung isang punto na dapat po nating tingnan. Sabi ni Apostol Pablo dito sa aklat ng ikalawang Timoteo, kapitulo po ay 4 at ang talata ay 2. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Di ba? Kailangan tayo, ayan po, ang ating layunin ay pangaral ang salita, magsikap po tayo sa kapanahunan o sa di kapanahunan. Ibig sabihin, anumang oras, anytime, ay pwede nating i-share ang ating natutunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Kailangan po natin yan. Kailangan sa isang kaanib ng isang iglesia sapagkat tayong lahat ay may karapatan na magbahagi ng katotohanan. Pangatlo po,